Ang pangalan ko ay Gutian. Vice President ng The Group. Pagkatapos mamatay ng ama ko, malapit na akong maging chairman ng board. Isang aksidente sa sasakyan ang kumuha ng lahat sa akin. Hindi ako naniniwala na aksidente lang ito. Ayaw kong tanggapin. Ayaw kong tanggapin. Hindi ako namatay. Buhay pa ako. Bakit ako naging babae? Nanay, sa wakas, nagising ka na. Alam ko, hindi mo ako iiwan mag-isa. Susunod ako ng mabuti. Hindi na kita papagalitin ulit. Anong pangalan mo? Mama, ako si Lin Xingwan. Itong batang ito, bakit ang pagkakahawik sa akin noong bata pa ako? Sandali, tinatawag niya akong mama. Nasaan ang kanyang tatay? Hindi naman kaya ako iyon. Talaga bang ganito kaswerte ang kwento? Nasaan ang tatay mo? Patay na ang tatay ko ng ilang taon. Buti na lang hindi siya ang tatay ko. Kung magiging babae ako, ayos lang. Itong babae na ito, ay isang mahirap na balo na may anak. Ay naku, bakit ka napunta sa labas? Si Lin Wanwan ay nakabalik sa buhay ngayon. Huwag na sanang gumawa ng mga hangal na bagay muli. Ay, doktor, kahapon nagkaroon ng aksidente. Kamusta na ang mga pumasok? Narinig ko, yung tao ay malaking boss ng isang grupo. Bata pa. Sayang. Paano mo nalaman? May isang tao na naaksidente kahapon. Dahil binigyan ako ng pagkakataong muling ipanganak. Hindi ko ito dapat sayangin. Kailangan kong hanapin ang mga taong nanakit sa akin. Sino ka? Ako si Kai Kuan. Hindi mo na ako naaalala. Pasensya na, hindi ko talaga maalala. Walang problema, gagaling ka rin pagkalipas ng ilang araw. Ano ba ang trabaho mo? Nasa palengke kami. Nagbebenta ako ng baboy. Ay, bakit ako magpapakamatay? Si Lin Xingwan ay may congenital heart disease. Ginawa mo ang lahat para gamutin ang anak. Nangutang ka ng mataas na interes. Interes sa interes. Yung mga nanghulugan ay sumusunod sa iyo. Hindi mo na kaya. Magkano ang inutang sa mataas na interes? Umutang ako ng mahigit 20. At nakabayad ako ng mahigit 10,000. Pagkatapos, kailangan mo na ring magbayad. Sa totoo lang, nakapag-ipon din ako ng kaunti sa mga nakaraang taon. Maaari kitang tulungan. Basta't masaya ka. Ikakasal na tayo. Bakit siya dumating, Yuchen? Nakausap na namin ang doktor tungkol dito. Magaling ang pagkakaayos nito. Paano naman ang kanyang bahagi? Wala siyang tagapagmana. Ayon sa mga patakaran ng kumpanya, may karapatan ang mga miyembro ng board na bilhin muna. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Magpahinga ka muna ng matagal. Balikan na lang natin ang iba pang bagay pagkatapos. Salamat, Ginoong Wang. Ay, mali pala. Sa hinaharap, tatawagin na siyang Chairman Wang. Haha. Dati siyang assistant ko. Nalaman ko na siya pala ang nakipagsabuatan kay Wang Tingsi. Pinatay mo ako. Kayo ang nagdulot ng aksidente. Ninakaw niyo ang lahat ng sa akin. Kailangan niyong magbayad sa ginawa niyo. Pumasok ka na. Saan pumunta si Lin Xingwan? Pumunta si Lin Xingwan sa klase. Tunay akong nagmamahal sa iyo. Hindi mo binibigyan ng pagkakataon ang sarili mo. Dapat mo ring bigyan ng pagkakataon si Lin Xingwan. Bitawan mo ako. Hindi na ako magiging magalang. Sandali lang. Ako na ang bahala. Alam ko namang gusto mo ako. Mali ang taong pinili mong saktan. Gumawa ka ng paraan na lumayo sa akin. Huwag kang mang-abala sa akin muli. Papaluhurin kita. Maghintay ka. Umalis ka. Ang malas.
Ganito lang kalit na pera. Talagang mahirap. Ay, bakit ang mahal ng ganitong beer? 这种啤酒还卖这么贵？嗯，你谁 Sino 啊？ ka? Yo, ang ganda ni Lin, madalas nakakalimot ah. Ang bilis mo namang makalimot sa akin. Panahon na para magbayad. 你 Ikaw 是 yung 那个 nagpapautang ng mataas na 富二代 interes. 怎么 Ano 称 ang 呼？ tawag sa'yo? Hi! Nakalimutan ko talaga. Mukhang magaling ka. Sige, bibigyan kita ng paalala. Ako si Lihan. Humiram ka ng 200,000 mula sa kumpanya namin. Hanggang ngayon, kasama ang interes, kulang ka pa ng 160,000. Hindi pa rin nakukuha ang pera. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magalang sa'yo. 怎么 Bakit 回 hindi 事 ako magalang? Kahit binibigyan kita ng pagkakataon, humihinga ka pa rin. Kung wala kang pera, magbenta ka na lang. Kung talagang hindi mo na kaya magbenta, ang iyong kornea, magkano lang kaya ang halaga ng puso, atay, bato, baga, at kidney? Mayroon ka pang anak na babae, di ba? May anak kang babae pa rin. Sinasabi ng batas, sa personal na utang, ang taunang interes ay hindi dapat lumampas sa 36%. Ito na ang tinatawag na usury. Nanghihiram kayo ng may dahas, at nagdulot pa kayo ng aking pagpapakamatay. Kailangan mong umupo sa kulungan ng 5 hanggang 10 taon. Nagsasalita ka tungkol sa batas. Ha ha ha. Simula nang pumasok ka, naka-record na ako. Kapag kumilos lang ako ng daliri, maaari ko nang ipadala sa lokal na pulisya. Huwag mag-isip na tumawag sa cellphone, ha? May backup sa ulap. Lin 11, nabubuhay ka na ba ng walang pasensya? Anyway, isang beses na akong namatay. Ano pa ang dapat ikatakot? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Dalhin mo ako sa inyong boss. Ano ka ba? Naglalakas loob kang makita ang boss ko. Bilisan mo. Naglalakas loob kang saktan ako. Wala ka nang takot sa buhay mo, ha? Sige, maghanap ka ng kapahamakan. 你找死！你找死！是你找死！ Sino ka ba talaga? 我再 Ulitin 叫 ko. 你一次，带我 Dalhin 去 mo ako 见 sa 你老大 makipagkita kay boss 方 niyo, 思 Fang 远。 Siuyuan. Malapit nang mag-raise ng pondo ang grupo. Bakit si Gutian, ang matalikong kaibigan, ang nakaranas ng aksidente sa sasakyan? Yung boss na ito, na babae, gusto niyang makipagkita sa'yo. Fang Siuyuan, binawi ng tatay mo ang black card mo. Kaya magpapahiram ka na lang ng itim na utang para kumita ng kaunting pera panggastos. Sino ka ba? Ang tawag sa'yo ay maliit na ud. Dahil sabi ng kuya mo, masyado ka pang maliit. Liksad, si Leihan nga. Kilala ko itong. Boss, siya si Lin Wanwan. Ah, si Lin Wanwan, ayos lang. Bumaba ka na. Ikaw si Gutian. O dito ba ay masarap ang alak? Pumunta si Fang Siuyuan para ibuhos ang alak para sa boss. Boss, bakit ka naging babae? Nangyari ang aksidente sa sasakyan at dinala ako sa emergency room para sa first aid. Nagpakamatay ang babaeng ito. Saktong dumating sa emergency room. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Naging isang ina ako na may dalang bata. At may utang pa akong mahigit sa 100,000 pautang na mataas ang interes. Fang Siuyuan, kamusta na ang bahagi ng kumpanya ko? Oh, magbabago ang bahagi ng stock ni Wang Ting sa susunod na araw. Pinagsama ni Wang Tingzi at Yuchen ang pumatay sa akin. Hindi ko talaga papayagang manalo siya. Pero ngayon, wala na akong kinalaman kay Gutian. Paano ako babalik? Sino ang nagsabing wala kang kinalaman kay Gutian? Naalala mo pa ba noong 10 taon na ang nakalipas? Yung nangyari sa hotel. Sinasabi mo bang ang natulog noong gabing iyon ay sobrang kasalanan? Paano nangyari ang nakakatakot na kwento ng predestination? Sa akin.
Alaynan, natulog ka sa sarili mo. Tumahimik ka. Sigurado akong nagbabalik loob ka sa akin. Tungkol sa sinasabi mong maliit na ud. Kuya, may isang bagay akong sasabihin sa'yo. Pinagsamantalahan ng tatay mo si Wang Ting para patayin ka. Ang bagay na ito, kung hindi dahil sa'yo, hahanda na akong mag-isa para maghiganti. Ang tatay ko, si Gu Hui. Siya ang tatay mo. Itong si Gu Hui, itong manugang na lalaki. Kung hindi dahil gusto niyang gamitin ang yaman ng nanay, talagang wala siyang awa. Dahil si Lin Xingwan ay anak ko. Dapat mas lalo kong ipaglaban ang lahat ng sa akin. Boss, anong balak mong gawin? Lahat ng sinasabi mo, susunod ako. Magpapalabas ng balita. Sasabihin nilang isang balo ako na pumunta sa iyo para magpustahan. Sa loob ng isang buwan, mababayaran ko ang utang. Gusto mong mapalakas ang pangalan mo. Gusto kong malaman ng gukumpanya. Ang tungkol sa anak kong babae. Ang pangunahing tagapagmana. Kailangan makuha ang 31% na bahagi ng kumpanya upang maging pangunahing tagapagpasya ng Gu Group. Boss, hindi bagay sa iyo ang suot mong damit. Para sa Gu Group. Bilang babae ng boss. Hindi pala. Ngayon, ikaw ay si Lin Wanwan. Hindi si Gutian na namatay sa aksidente. Kailangan kong magsalita batay sa iyong pagkatao ngayon. Alaynan. Kailangan mong biglang makuha ang Gus. Testamento ni Guchayan. At maging mayaman sa isang gabi. Mabayaran ang prinsipal. At magdulot ng gulo sa Gu Group. Magpatuloy. At hanapin ang mga inapo ni Gutian. Lin Xingwan. Kailangan mong tulungan akong mapanatili ang kanyang kaligtasan. Huwag kang mag-alala. Sino ba ang hindi nakakakilala na ako ang matalik na kaibigan ni Gutian? Bukod pa rito, ako pa ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Gu Corporation. Kailangan mong magbigay galang sa sasabihin ko. Hindi ka nagkamali, talagang matagal na akong kasama mo, kapatid. Talagang mapagkakatiwalaan. Boss, patawarin mo ako sa aking sinasabi. Kailangan mo talagang palitan ang suot mong damit. Alaynan. Anyway. Maganda ba ang suot ko? Hindi pwede. Hindi pwede. Anyway. Ang mga kababaihang may katayuan ay may mga mabubuting asawa. Sinasuportahan sila ng kanilang mga lalaki. Pinapaganda ang kanilang mga damit. Mahal ang mga alahas. Maganda ang kanilang mga mukha. Ganito lang. Ang makakapagpatunay na ikaw ay pinapangalagaan ng isang lalaki. Tingnan mo ako ngayon. Parang isang maliit na mayamang babae na inaalagaan ko. Hindi naman ako ang nag-udyok sa iyo na umalis. Bakit mo ako sinisisi? Ibalik mo sa akin ang aking sneakers. Bilisan mo. Dalhin mo ang nag-iisa kong anak na babae pa uwi. Sa inyo. Ikaw. Kunin natin siya ngayon na. Hindi ko akalain na ikaw talaga ang anak ko. Wanwan, ako si Dad. Alaynan. Ako ang nanay. Nanay, may lagnat ka ba? Ano man ang mangyari, ikaw pa rin ang anak ko. Wanwan, ano man ang gusto mo, bibilhin ko para sa'yo. Nanay, sinabi ko na ang huli nating usapan. Nakalimutan mo ba? Maling akala. Lahat ay hindi pagkakaintindihan. Pagdating sa hindi pagkakaintindihan, alam mo namang si Wanwan at ako ay pamilya ni Gutian. Binigyan mo pa sila ng mataas na interes at kinuha ang kanilang kinakailangan na pera. Talagang hindi pagkakaintindihan. Nagsimula ito sa pagnanasa ni Lihan sa pera. Pinahiram niya ang pera sa iyo. Pagkatapos, naubusan ka ng pera. Kaya't humingi ka ng tulong kay Lihan. Nandoon ako sa kumpanya noon. Nakita kita at si Wanwan. Naalala ko ang gabing iyon kasama ang iyong asawa. Tumahimik ka. Ano bang sinasabi ng bata dito? Iwasan mo na yung usapan at tumuon sa punto. Basta. Nakikita ko. Nakamukha mo siya nung bata ka. Doon ko naisipang magpa-therapy test. Alam mo na ang nangyari pagkatapos. Diyos ko. Putang ina nito. Ang thriller na kwento ng predestination. Ay, Fang Siyuan, bayaran mo na ang utang ko. Bibili ka pa ng masarap na pagkain para sa anak ko. CJ, may masarap na pagkain tayo mamaya. Halika, tikman mo, baby.
Masarap ba? Ang bait mo sa nanay ko. At binayaran pa namin ang utang namin. Siguro ikaw ang tunay kong ama. Malaki ang reaksyon ng nanay ko. Kaya nagpa-vet test pa kayo. Mukhang ikaw talaga ang tunay kong ama. Ay naku, anong sinasabi mo? Si Fang Siyuan ay isa sa mga alalay ko. Hindi siya pwedeng maging tatay mo. Kung si Uncle Fang ay hindi tatay ko, bakit siya mabait sa atin? Ang tatay mo ay si Gutian. Siya ang namumuno sa Gu Group. Isa kang tunay na mayamang anak. Gutian. Inay mo. Nakasabi na ba ako sa'yo tungkol kay Gutian? Hindi ba't sinabi mo na ang mga apelidong Gu ay mga masamang tao? Na hindi na sila bibisita sa buong buhay nila? Bakit sobrang galit sa akin ni Lin Wanwan? Bakit? Ayos na. Wanwan, tapusin mo na ang pagkain mo. Iayos mo muna ang bag mo. Sasama kita at ang nanay mo ngayon. Isasama kita at ang nanay mo pa uwi. Bakit niya ako kinamumuhian? Pagkatapos mong makipagrelasyon sa kanya ng isang gabi, umalis ka ng bansa ng isang taon para palawakin ang negosyo sa ibang bansa. Dalawa, nalaman niya na siya ay buntis noong panahong iyon. Pumunta na siya sa bahay mo noon. Hinahanap ka ng lolo mo. Pinalayas siya ng mga tao sa bahay niyo. Nandoon ka ba noon sa bahay niyo? Nandoon ako pero hindi ako nakialam. Sa huli, isang buntis na babae. Pagpasok niya, ibig sabihin ay ikaw ang ama ng bata. Sinasabi mo pang ikaw, isang bakal na puno ng bakal, ay mag-iisip tungkol sa kasal. Sino ba naman ang hindi makakaramdam na ito ay isang panlilin lang? Kaya't ang pagbubuntis at pag-aalaga sa bata ay nakasalalay sa kanya lamang. Hindi ito kasalanan ko talaga. Nakikita ko rin siya. Nang huli kong dalhin si Wanwan, nang umiyak siya sa kumpanya. Matapos ang investigasyon, doon ko lang nalaman. Hindi ko talaga alam kung totoo ang sinasabi niya. Hindi nakapagtataka na galit siya sa akin. Mas galit siya kay Gujaya. Wala na ang yumaong. Magpakatatag ka sa iyong pagdadalamhati. Huwag ka nang malungkot. Sa halip, sa wakas ay nahanap din natin ang iyong lahi. Lin Wanwan, huwag kang mag-alala. Mabuti ang trato ko sa iyo, anak ko. Tito Fang, handa na ako. Tara na. Buti na lang at naghintay ka sa akin. Babaaba na ako para magmaneho. Mabait siya sa iyo, Mama. Dapat kang makaalpas sa pagkamatay ni Papa. Sa wakas, mahaba pa ang buhay mo. Ako ba'y nagkakamali? Bakit parang may matang pang-adulto ang batang ito? Lin Wanwan, narinig ko na nagbenta ka ng sarili mo kay Boss Liihan para makabayad ng utang. Wala ka na bang kahihiyan? Ikaw ba yung Lilili? Anong pangalan yun? Naging mistress ng mayayamang tao. Ngayon, ayaw mo na sa mga tao. Anong karapatan mo na sumigaw-sigaw sa bahay ko? Liz Mekun, sinasabi ko sa'yo, magsimula ka ng umalis. Huwag mo akong piliting saktan ka sa harap ng iba. Saan ka kumuha ng lakas na ganito? Matagal ko nang sinabi sa'yo. Ang balo ay mayabang. Ayaw makipag-ayos sa'yo. Alam mo ba, siya lang nahihiya lang siya. Nahihiya lang siyang sumama sa akin. Wanwan, huwag makinig sa kanila, sumama ka na sa akin. Tingnan mo, ayaw niyang sumama sa'yo. Lin Wanwan, kahit ayaw mong umalis ngayon, kailangan mong umalis. Hindi ko inasahan. Talagang malaki ang kaibahan ng lakas ng lalaki at babae. Bitawan mo ang nanay ko. Umalis ka. Singwan. Bitawan mo ako. Bastos, bitawan mo ako. Nanay, wala na akong tatay. Huwag kang umalis sa akin. Wangwang, huwag kang matakot. Hindi ka iiwan ng nanay mo. Ayos lang ba? Ayos lang. Sino ka ba talaga? Anong karapatan mong makialam sa akin at sa balo na ito? Sila ang pinoprotektahan ko. Huwag kang magtatangkang kumilos muli. Papatayin kita dito mismo. Mukhang sawa ka na sa buhay. Hindi mo ba alam na ang kuya ko ay si Lihan? Lihan, nagsisinungaling ka. Hindi posibleng may ganitong walang alam na kapatid si Lihan. Sino ang nagkakagulo dito? Hindi mo ba alam na ito ang teritoryo ng lolo? Kuya! Kuya, tulungan mo akong tapusin itong maliit na mukha. Rayhan, ang taas ng iyong mukha. Naglalakas loob kang tawaging lolo sa harap ko. Narito na si kuya. Maliit na mukha, maghintay ka na lang sa kamatayan. Kung malaman ng tatay mo na hindi ka lang nagpapautang ng mataas na interes, kumuha pa ng protection fee, dapat talagang patayin ka. Hindi ba't isang maliit na mukhang Fang lang yan?
Parang sisiw na katawan. Kuya, huwag kang matakot sa kanya. Bodong walang mata. Tumahimik ka. Tiate. Ginoong Fang. Kakatapos ko lang sanang sunduin silang mag-ina pa uwi. Saktong nasalubong ko itong gago na nagkakalat ng gulo. Sabihin mo, anong plano mong gawin para maayos ito? Huwag kang matakot. Isa lang siyang tanga at mayamang anak ng mayaman. Kung magsasama tayo, maari natin siyang itali. At makakakuha pa tayo ng pera mula dito. Bulag ang iyong mga mata, aso. Ikalawang nag-iisang anak ng pamilya sa lungsod T. Kaya mo rin bang gawin yan? Ang tatay ko ay tagapangalaga ng grupong Fang. Fang, ipakilala mo. Ako ang boss ng iyong nakatatandang kapatid na si Lihan. Fang Xiuyuan. At siya ang balo ng aking kuya na si Gutian. Wan. Siya lamang ang nag-iisang anak na babae ni Gutian, ang aming panganay. Pinuna ng pinakamalaking pamilya sa Chi City. Gutian. Mukhang alam mo nang medyo marami tungkol sa pamilya Gu. Pasensya na, hindi ko nakilala ang aking kakulangan. Ako'y nagmamayabang na walang katwiran. Ako ay parang palaka na gustong kumain ng gansa. Patawarin mo ako. Patawarin kita. Pinahiya mo ako sa harap ng aking anak na babae. Bakit mo ako asahang patawarin ka ng madali? Walang anuman, Wan. Nandito si Tito Fang. Ligtas tayo. Ingat ka, ma. Ate, mag-ingat ka. Ikaw natuso at takot sa mahina. Kung papalayain ka lang, patuloy ka lang gagawa ng masama. Pasensya na, patawarin mo na ako. Basta't mapunta ka lang sa ospital ng kalahating taon. Ako na ang bahala sa gasto sa gamot. Si Gutian ay lumabas. May dala ka bang pera? Wala. Sisingilin ko ang mga gastusin sa medisina sa boss mo. Tungkol naman sa pang-aapi mo sa biyuda ni Gutian. Magkikita tayo sa balita. Kung sinaktan mo ako, ikukulong ka rin, ge. Pareho tayong nag-aaway. Pag pumasok ako, hindi ka makakatakas. Sila ay mga saksi sa insidente. Binugbog mo ako. Hindi ito katulad ng sitwasyon ko sa ospital. Anyway, basta mapatay ka lang. Handa akong gumastos. Para hindi mo mapahamak ang ibang babae. Kung malaman ni Gujia na inaapi mo ang kanilang young mistress, tapos na ang kalahating buhay mo. Sobrang tindi mo. Ay. Boss, masakit. Bakit mo ako sinaktan? Huwag kang manghimasok sa babae ko. Pero boss, babae ka na. Putang ina. Kung ano ang utos ko, sundin mo. Huwag na magpasakal, sasaktan kita. Nakakandado ang black card ko sa pamilya Gu. Nabawi ang pera ko. Ngayon, kailangan ko nang kunin ang 30,000 mula sa deposito. Boss, kakaunti lang talaga ang deposito mo. Gumagamit na ako ng electronic wallet. Sino ang mag-aakala na magkakaroon ng aksidente? Kung alam ko lang, nag-ipon sana ako ng mas maraming pera. Ay, sinara rin ng tatay ko ang card ko. Ngayon, talagang wala na akong pera. Ay, talaga namang kapwa tayo sa hirap. Sige, magtuos tayo sa kawalan ng pera. Iba talaga ako sa'yo. May 1 milyong nakasave ang lolo ko sa bank account ko. Nakaipon siya ng 1 milyon. Ang swerte mo talaga, boss. Alam pa ng lolo mo na mag-ipon para sa'yo. Malaki ang gasto sa pagpapalaki ng bata ngayon. Kailangan kong mag-isip ng paraan para kumita pa ng mas marami rito. Asat Desan, ano ang balak mong gawin? Mag-invest sa stocks. Master sa stocks. Master, hindi ka ba kailanman? Dahil naging mahirap na. Kailangan mong mag-isip ng paraan para bumangon muli. Sige, bukas tatanungin kita. May talento ka. Wala ako. Pero iniwan ito ng lolo ko sa akin. Mayroon ang consultant group. Alainan. Kumain ka ng gulay. Tiyo, maganda at mabait ang nanay ko. Gusto mo bang subukan siya? Subukan mo. Kulang ako ng tatay. Ikaw, kulang ka ng asawa. Kung pagsasamahin nyo, magiging kumpleto ang buong pamilya. Dali, Waan. Kailangan mong uminom ng gatas. Karne at itlog, magkasama. Maaari kang tumangkad at maging matalino. Mama, busog na ako. Sama mo ako sa paaralan.
O, sige na, alis na tayo. Ay, ek, maaari niyang mahanap ang pinakaangkop na stock para sa iyo. Fang Siyuan, nag-invest ka ba sa stock? Ako lang ang sumusunod sa iyo, kaibigan. Hindi ka naman nag-invest sa stocks. Paano pa ako? Kaya nga, ikaw na palagi pinagsasamantalahan, tanga. Hindi mo alam na mataba ka at tanga. Hindi ko kailangan maglakad sa pinto na yan. Alaynan. Pero kuya, kung hindi ka umaasa sa kanila, paano ka kikita? Ang kita sa stock trading ay nakasalalay sa koneksyon at sa talento. Hindi ito tungkol sa datos at pangangatwiran, bobo. Koneksyon. Pero kuya, yung koneksyon sa tao, alam nilang namatay ka sa aksidente. Saan ka pa magkakaroon ng koneksyon? Depende na lang sa swerte. Tingnan mo itong isa. Isang kumpanya na may buong chain ng industriya ng gamot. Kulang ang gamot. Eksaktong ang epekto ng gamot. Napakaangkop para sa pangangalakal ng mga stock. Kuya, alam mo rin ang tungkol sa mga stock ng gamot. Ang talento ay nakasalalay sa pagsusuri ng biolohiya at kakayahang mag-filter. Hindi ito mula sa mga analyst ng stock mo na makapagbibigay sa iyo. Tingnan mo, kakasimula ko lang mag-invest. Tumaas na agad. Pero kuya, sa pag-invest sa stocks, 9 sa 10 ang talo. Magtiyaga ka lang, hayaan mong lumipad ang bala ng kaunti. Alaynan. Oras na, magbenta na. Wow! Kuya, hindi ka talaga nagpapaudlot, tunay kang henyo sa negosyo. Sa loob lang ng 4 na oras. 3 beses ang kita mo ah. Henyo lang, pero ito ang hadlang sa akin. Pumunta tayo sa bangko at kunin ang pera. Tapos mag-invest sa mga bonds ng gobyerno. Anong bonds ng gobyerno? Pagdating mo, malalaman mo. Kulang ako ng tatay. Kulang ka ng asawa. Kayo dalawa ay bagay na bagay. Kumpleto na ang pamilya. Hindi na kailangan. As at Visan. Litset, pasensya na, Ginoong Fang. Walang anuman, ituloy nyo lang. Sige, maupo ka. Pamumuhunan na pabagsak at pataas. Mas mataas ang kita ng mga short-term na bonds. Mas mababa ang kredibilidad ng bonds. Magandang pagpipilian. Pumili ka ng 3 taong bonds. Gusto ko ng interes na umabot sa milyon. Sira ulo ka, boss. Bobo, wala kang alam. Manager, nag-invest na ako ng 2 milyon. Pumunta ka at ihanda ang kontrata, sige. Tapos na, boss, ano ito? Ito ay convertible bond. Kung sakaling sabay na bumagsak ang stock at bond, lahat ng pinuhunan mo ay mawawala. Ikaw, tanga kang baboy. Hindi nakapagtataka na pinigilan ka ng tatay mo. Alaynan. Boss, naamoy mo ba? Ang bahid ng dugo. Dugo. Walang anuman, boss. Pupunta ako ngayon para bumili ng sanitary napkin. Putang ina, paano ko nakalimutan? Bawat buwan, kailangan ng babae ng ganoon. Paano natin gagawin ang babae na ito? Boss, gagawan kita ng papel. Sandali, pag natapos mo nang tingnan itong papel, malalaman mo na ang ibig sabihin nito. Boss. Hoy. Ayos na ba? Nang dumating ang buwan ng dalaw ng ex-girlfriend ko, ganito ko siya tinulungan. Masakit pa ba? Sa totoo lang. Nalaman ko sa unang pagkakataon na napakahirap maging babae. Ay, boss. May 7 pang araw na ganito. Bakit may 7 pang araw? Alaynan. Maaaring masakit ka sa unang araw. Pero magiging mas mabuti na pagkatapos. Oh, tama nga. Pupunta ako para kunin si Wanwan. Ikaw, manatili ka lang sa bahay. Magpahinga ka ng mabuti. Malampasan mo ang araw na ito. Magiging mas mabuti ka na. Sinasabi ng boss ang totoo. Mas mabuti talagang maging lalaki. Para hindi na kailangan gawin. Yung makakabuhay kahit 7 araw na dumudugo, haha.
Ah, naku, may isang alon ng init na hindi ko makontrol. Ah, sobrang nababaliw na ako. Anong nangyari, boss? Sobrang dami ng dugong lumalabas. 血流的太多了， Baka hindi na ako tumigil sa pagdurugo. 血流不止，血 Mamatay ako sa pagdurugo. Huwag kang mag-alala, boss. Walang babae ang namamatay dahil sa pagdurugo sa buwan ng dalaw. Palit ako ng bawat oras. Hindi na kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Boss, walang anuman, masasanay ka rin. Boss, anong ginagawa mo? Tingnan mong mabuti kung sino ako. Ako ang boss mo. Nakita mo na. Ikaw ay isang tunay na babae. Si Wanwan ay nag-udyok pa sa atin. Kung tatawa ka ulit, babalatan kita. Talagang hindi maganda ang takbo ng mga bagay. Nagsimula akong maloko ng batang si Kaikuan. Ngayon, nakaabala na naman ako sa iyo, itong makulit na mayamang anak. Bakit ganito ako kamalas ngayon? Ang matatag na babae ay natatakot sa lalaking mapag-akit. Kahit na matigas ang puso ng boss, mapapalambot ko rin siya. Tito Fang, anong nangyari sa nanay ko? Alaynan, medyo hindi komportable ang panahon ng regla. Ano ang panahon ng regla? Hindi maganda ang pakiramdam ni Mama ngayon. Pumunta ka sa paaralan kasama si Tito Fang. Huwag kang magsabi ng mga bagay na hindi dapat. Baka mapahamak ka. Mama, sabi ng guro may mga aktibidad para sa magulang at anak ngayon. Hindi ka maganda ang pakiramdam. Pwede bang si Tito Fang na lang ang pumunta? Lahat ng ibang bata ay may mga tatay. Gusto ko rin magkaroon. Sisi ko na umalis ako noon para sa negosyo. Hindi ko naabutan ang pagsilang ni Wanwan. Hindi ko rin alam ang tungkol sa kanya. Ang aking kakulangan, nawala sa kanya ang maraming pagmamahal ng ama. Ngunit hindi ko na kayang punan iyon. At siya marahil ang makakapuno ng aking pagmamahal bilang ama. Fang Siuyuan, bukas ikaw ang papalit sa akin. Para dumalo sa kanyang aktibidad kasama ang mga anak. Ang kita kong nakuha ay ibabahagi ko sa iyo. Sa tingin ko, ang mahalaga ay ang makasama ka at si Wanwan. Alaynan, tara na, tara na. Mag-ingat ka sa daan. Tio Fang, nag-aalangan na ang puso ng nanay ko. Kailangan mong magpursige. Huwag kang mag-alala, Tio, tiyak na magsisikap ako. Naghihintay ako sa araw na magiging tatay mo ka. Tara, pumasok na tayo sa paaralan. Nanonood ako, tungkol sa anunsyo ng tao sa kumpanya. Nasa bakasyon si Yochen. Na-promote siya. Kailangan kong maghanap ng paraan para lapitan siya. Lapitan mo si Yochen. Naalala ko na ang ex-girlfriend mo ay si Wang Xinjia. Tama ba? Bakit mo siya binanggit? Matagal na kaming hindi nag-uusap. Gamitin mo ito para makipag-ugnayan sa kanya. Sabihin mong ako ang pinsan mong babae. Hindi mo kailangang ipakita ang pagiging biyana ni Gutianmi para makapasok sa grupo Gu. Maraming palaman, maraming puwersa. Pero si Yuchen ay isang bastos na lalaki. Alam na alam ko siya. Maaaring siya. Si Yuchen ang pinakanasiyahan kong katulong. Hindi ba ako lalaki? Wala bang ibang makukuha? Ngunit ikaw ngayon ay isang babaeng walang kakayahang lumaban. Noong nakaraan, halos. Hindi ka nakapasok sa lungga ng tigre. Saan ka makakakuha ng tigre? At saka, puro surveillance dito. Wala siyang magagawa sa akin. Hindi ko akalain na babalik pa si Xiuyuan ang salbahing ito. Kung ganun, mga kapamilya na tayo. Maging assistant mo na ako. Tulungan mo akong gawin ang mga bagay. Gabi, tulungan mo akong alagaan ang kapatid mo. Huwag kang mag-alala, Imes. Wang, gagawin ko. Sumpa, talagang nakakainis. Lalaki ako. Hindi ko ito kayang tiisin. Huwag kang masyadong mag-aatubili.
Tawagin mo na lang akong nakababatang kapatid na babae. Nakababatang kapatid na babae. Hihi. Kailan dumating ang isang magandang babae sa marketing department natin? Sino siya? Alaynan. Sino ka? Bakit ka nagugulo sa mga katrabaho? Hindi mo na ba natatandaan ang employee handbook? Bitawan mo ang kamay ko. Huwag mong hawakan ako ng ganyan. Ito ay uri ng sexual harassment. Maaari kitang kasuhan. Ako ang bagong financial director ng kumpanya. Gusto mong kasuhan ako? Tingin ko, ayaw mo nang magtrabaho dito. Ano ka ba? Tatay ng langit ba? Nagmamalaki kang hindi sumunod sa mga patakaran ng kumpanya. Mga patakaran. Para sa mga tulad mong mababa ang kalidad. Wala akong anumang limitasyon sa antas ko. Ganoon ba? Mukhang ayaw mo nang magpatuloy sa probationary period, ha? Yocheng, bakit ka nandito? Miss Wang, siya ay nangharas sa akin kanina. Naitala ko na ito. Nangharas ako sa'yo. Tingnan mo nga ang itsura mo. Sinasabi ko sa'yo, ngayon, nilalabag mo ang mga patakaran ng kumpanya. Aalis na kita ngayon. Sino ang magtatangkang magtanggal sa aking pinsan? Ikaw, na siya ang pangalawang stockholder ng grupo, ang pinsan ko. Si Yuan, makinig ka sa akin. Pwede kong personal na dalhin ang aking pinsan sa kumpanya. Pero hindi ko inasahan. Bilang tunay na anak na babae ni Wang. Talaga namang, hindi mo kayang alagaan kahit isang aso ng Wang pamilya. Hindi ko alam na darating siya. Wala pa akong pagkakataon. Nadalhin si Wanwan sa kumpanya. Kaya nagkaroon ng maling pagkaunawa. Maling akala. Kung hindi ako dumating, Yuchen, ilalabas na ang pinsan ko sa bahay. Hindi. Paano? Nagkaroon ng aksidente si Gucheyan. Kayo, pamilya Wang. Ikaw na ang naging tagapagsalita ng grupo, di ba? Hindi na rin nakikinig sa sinabi ko bilang ikalawang pinakamalaking stockholder. Sa akin na nga. Ano ba ang sinasabi ni Yuan? Gutian, kailangan mong maging kalmado. Ang paghiliganti hindi usapin ng damdamin. Kailangan mong magtiyaga. Naipakilala na nga ang pinsan kong babae sa akin. Maaari pa rin kitang ituring na estranghero. Akala ko hindi niyo pa rin naaalala. Ang pamilya niyo ay pangatlong shareholder lamang. Ikaw ay isa lamang profesional na manager ng pamilya Gu. Si Yuan, itinuturing kita na parang sarili ko. Ginawa mo ito para sa isang bagong tao. Hindi mo na ako itinuturing na sarili mong tao. Baka nakalimutan mo na pinahinto ng tatay mo ang card mo dahil hindi ka marunong sa negosyo. Matapos mamatay si Gutian, hindi mo kayang pamahalaan ang Gu Group. Hindi mo kayang suportahan ang negosyo na ito. Wang Tingzi, ulitin mo nga iyon. Sabi ko, namatay si Gutian pagkatapos. Hindi mo kayang pangasiwaan ang Gu Group. Hindi mo kayang suportahan ang negosyo na ito. Sinasabi mong kaya ko, pero huwag mong insultuhin ang boss ko. Siyempre, siya ang aking kaibigan at matalik na kasama. O mas mabuti pang umasa sa sarili. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, kailangan kong tulungan ang tanga na si Nian Zhu na makapanindigan. Kailangan nating pabagsakin si Wang Tingzi at ang kanyang mga alagad. Yuchen, ikaw ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Hindi ito nangangahulugang ikaw. Si Fang Yuan ay may bahagi rin sa kumpanya. Ikaw, na walang bahagi, ay isang spoiled brat. Ano bang pinapakita mong asal dito? Kung hindi mo pa rin maunawaan, pipilitin kitang umalis sa kumpanya. Ang tatay ko, paano siya papayag na ang taong katulad mo ay namamahala sa Gu Group sa kumpanya? Si Gutian ay namatay na. Ikaw naman ay walang silbi. Sino pa ang dapat magmana ng ganitong malaking negosyo kundi ako? Dapat sana ay may kalahating kakayahan ako ng boss ko. Hindi rin kita papayagang magmamalaki dito. Sa buong buhay mo, maging isang tamad na anak ng mayaman ka lang. Walang pagkakataong makilala sa negosyo. Naniniwala ka bang kaya kitang patayin? Sige na. Kung masaktan ako, kaya bang bubugin ka ng tatay mo? 6 na buwan na hindi makabangon. Kung hindi kita papaluin, hindi ako si Fang. Kalma, hayaan mo akong humawak. Ay, hayaan mo akong humawak. Ikaw si Wang Tingzi. Saan galing itong mahirap na tao? Pumunta sa kumpanya namin para manglimos. Ayon sa aking kaalaman, ang mga kaakibat ng Gu Group ay 2. Isa ay si Guqian, at ang isa ay si Fang Yuan. Mga kaakibat. Sila ang may pinakamalakas na boses sa kumpanya. Wang Tingzi,
Anong karapatan mo para maliitin ang taong pwedeng magtanggal sa iyo anumang oras? Narinig mo ba? Isa rin akong kasabwat. Sayang, hindi ka naman. Akala mo, na dahil nagbasa ka ng ulat sa equity ng kumpanya sa loob ng 6 na buwan, ay pwede ka nang makapagsalita ng walang kabuluhan. Ano ka ba? Ito ay tungkol sa aming kumpanya. May karapatan ka bang makialam? Mga taong may sama-samang aksyon. Kailangan itong arehistro sa Bureau of Industry and Commerce. Nagtatanong ka ba tungkol sa mga patakaran ng kumpanya? O nagtatanong ka tungkol sa gobyerno? Ginoong Wang, huwag pakinggan ang mga sinasabi nitong babae. Ako na ang pupunta para paalisin siya. Gusto mong tanggalin ako sa trabaho. Fang Xiuyuan, bilang isang taong may sama-samang aksyon, maaaring direktang tanggalin ka nang hindi dumadaan sa shareholders meeting. Mas mabilis pa akong nakalakad kaysa sayo. Kaya wala kang karapatang tanggalin ako. Guardia. Dali, itulak mo na siya palabas. Sino nang may lakas na gagawin? Hindi alam ni Wang Tingzi ang batas ng kumpanya. Gusto pa rin niyang maupo bilang general manager. Panaginip lang yan. CJ, magaling ka. Sasabihin ko sa'yo, dahil pumasok ka na sa kumpanya, minsan magkikita tayo. Laging nandyan si Fang Xiuyuan ang pamangkin. Kapag wala siya, mabuti pang maging maingat ka, huwag kang magsisi. Ano man ang mangyari, mas matagal akong nabuhay kaysa sa'yo. Yocheng, tara na. Wang Tingzi, naglakas loob kang makipagsabwatan kay Yocheng para patayin ako. Kaya't dapat mong tiisin ang aking paghihiganti. Tama nga, ang mga tanga ay may mga swerte. Sadyang hindi nag-aalala. Ngunit gusto kong ganap na kontrolin ang kumpanya. Kunin ang lahat ng sa akin. Kailangan kong tulungan ang tanga nitong batang baboy na makuha ang posisyon ng tagapagsalita ng Yu Group. Gusto mo bang paalisin si Wang Tingzi? Maging isang respetadong henyo sa negosyo. Gusto ko, pwede akong sumigaw. Talagang hindi ka bagay dito, tanga. Pero nandito ako. Kahit pa man ang ukit sa tae, magagawa kitang magbunga kahit sa patay na kahoy. Muling mabubuhay. Muling mabubuhay. Sa bahay. Hey. Tanga kang baboy, pwede ka bang? Huwag gamitin ang ganyang mukha ng baboy na nag-aalab. Tingnan mo ako. Hindi bulag ang mga mata ko. Ay, naaalala ko na si Wang Xinjia ay mailihim na pag-ibig sa'yo. Tama nga. Ibalik mo ang iyong alindog para akitin si Wang Xinjia. Nagtuturo ang siko palabas. Pagkatapos ay kumbinsihin si Fang Hongru na maging matibay na suporta natin. Ako ang tutulong sa iyo na mabawi ang Yu Group. Pero wala akong karapatang maging tagapangulo ng Yu Group. Boss, ang ibig mong sabihin ay, akin ang kunin ang kumpanya at ibibigay ko ito sa iyo at kay Wanwan, di ba? Kung hindi, isa lang ang anak kong babae. Sa totoo lang, kuya, pwede kang makasama ko. Tapos dalawa na tayong magkaanak. Ganun. Nagbibiro lang ako. Kuya, nagkamali ako. Sinasabi ko sa'yo, tunay na lalaki ako. Sa buhay na ito, hindi ako magkakagusto sa lalaki. Naiintindihan mo. Naiintindihan. Ay. Ay naku, nakakainis. May ganitong anak ang tatay mo. Talagang ito ang pinakamalaking kasalanan na nagawa niya sa kanyang buhay. 李女士，你约定今天出售的国债已经全部清空了，您赚了600万，我即将转到您的账户。 Ayos. 2 milyong pamumuhunan. 3 beses na kita. Siyempre, ako ang boss. Talagang kahanga-hanga ang kakayahan kong kumita. Sayang, nabuhay akong babae. May mga bagay na hindi ko magagawa. Masyado nang nakakaabala ang tanga nitong baboy. Kailangan pa rin siyang tulungan. Sama-sama tayong labanan ang Yu Group. Ay nga, alam ko, marunong ang tatay mo sa sining ng Plum Blossom. Nagsabi siyang may kakaibang karanasan ka, di ba? Anong nangyari, boss? Kaya mo bang kumbinsihin ang tatay ko na tulungan ako? Naniniwala siya sa kapalaran. Kaya't binigyan ko siya ng senyales mula sa langit. Tara. Kaunti lang ang nakakaalam na mahilig ako sa sining ng Plum Blossom. Ikaw na isa sa kanila. Ngunit ang panghuhula ay hindi tiyak. Bakit mo naman akalaing? Dahil lang sa chismis. Kailangan kitang tulungan. Hindi ka naman talaga basta-basta naniniwala sa panghula. Pero dapat mong paniwalaan. Ang dakilang tunog ay tahimik. Ang dakilang anyo ay walang hugis. Hahaha, hindi ko inasahan. Huling natirang pondo ng anak ko. Sa loob lamang ng 1 buwan. Naging 7 numero pa.
Ang panghula ay isang agham ng probabilidad. Kahit na gaano kaliit ang sample size, may 75% na antas na kumpiyansa na maaaring kumita ng matatag. At saka, ang pagkita ng pera ay isang talento. Sakto lang ang meron ako. Ang talento sa pagkita ng pera ay isang kakayahang makaramdam ng pera. Meron ka ba? Maaari mong subukan ang aking kakayahang makaramdam ng pera. Sigurado. Boss, may 5 milyon sa card na ito. Hindi kailanman naging ganito ka-generous ang tatay ko. Hahaha. Ikaw ang nag-iisa kong anak. Isang mayamang anak ng mayayaman, di ba? Para sa simpleng 5 milyon. Tingnan mo kung gaano ka ka-excited. Tatay, 3 taon mo nang naka-freeze ang credit card ko. Anong buhay ang meron ako? Hindi mo ba alam? Sa isang buwan, gawing 35 milyon ang perang ito. Tutulungan kita. Hindi ka ba matatakot na baka tumakas ako na dala ang pera? Makamit ang bahagi sa grupo ng View. May 2 bilyong pumasok sa account mo. At saka, ayon sa aking sugal, ipinapakita nito na magdadala ka sa akin ng isang malaking sorpresa. Naniniwala ako sa langit na may plano. Isang buwan ay masyado ng mahaba. Isang araw. Buksan mo ang iyong stock account. Hindi ko kailangan ng electronic wallet. Kailangan ko lang ng cash. Gusto kong makita. Paano ka kumikita ng 7 beses sa isang araw? Kakabili ko lang sa iyo ng isa zero stocks. Ayon sa oras na ibinenta ko kanina, pumasok ang 35 milyong sa loob ng isa zero segundo. Babae, sobrang tiwala ka naman. Ngunit 7 milyong naging 35 milyong. Ginamit mo lang ang 3 oras. Hindi ito possible. Oras na. Maaari mo nang tingnan ang iyong account. Alam ko na kahit hindi ko tingnan. Nagsasabi ka lang ng kalokohan. Totoo, pumasok na ang pera. 36 milyong kahit si Warren Buffett. Hindi kaya kumita ng 7 beses sa loob ng 3 oras. Paano mo nagawa yon? Napakadali lang. Pag-aaral ng datos tungkol sa mga kumpanyang nakalista. Gamit ang datos. At batay sa instinct. Pumipili ng mga stocks na tiyak na tataas ngayon. Ay, ilang tao ang nagsasakripisyo ng lahat para sa stocks. Pero ikaw, nakapili ka pa ng isa zero stocks na kikita. Ang galing-galing mo talaga. Sabi ko na ang pagkakaroon ng kakayahang kumita ay isang talento. At ako ay may ganitong kakayahan. Narinig ko na ikaw at si Xiuyuan ay nasa iisang kumpanya. Sinabi ni Xiuyuan na ikaw ay kanyang pinsan. Nagtalo ka pa para kay Xiuyuan at kay Wang Tingxi. Tingnan mo, ganyan si Xiuyuan sa iyo. Bakit hindi mo siya pakasalan? Mayroon akong ibang pagkatao na ayaw kong ipaalam. Maaari kang magpanggap na ikinasal kay Xiuyuan. Basta't nais mo, tutulungan kita. Tama nga. Ang pagkataong ito ay makapagbibigay sa akin ng kaginhawahan. Kaya't handa ka bang ikasal kay Xiuyuan? Nanganak ako ng isang anak na babae. Paano mo ipapaliwanag ang aking anak na babae? Itong si Lin Wanwan. Nakayang, tamang-tama ang paghatol sa oras ng paglabas ng mga pondo, na parang kumukuha mula sa bibig ng tigre. Ganito kataas ang talento sa pagkuha ng pera ng aking manugang. Kailangan kong makuha siya para kay Xiuyuan. Ngunit kailangan ng isang pabigat. Kaya, Ginoong Fang, salamat sa iyong kabutihan. Ngunit ako, ayan, Gil. Lin, basta't pumayag kang magpakasal. Tutulungan kitang itago ang pagkatao ni Wanwan. Ayaw ng aking ex-husband na ang apelyido ni Wanwan ay Fang. Walang anuman, hintayin mo na lang na magpakasal kayong dalawa. Mag-iisip ako ng paraan para maipasa kay Wanwan ang bahagi ni Gutian. Ikaw at ang anak ni Xiuyuan ang magmamana sa kanya. Siyempre, mga anak mo rin sila. Wala kang talo. Sa totoo lang, ano ang makukuha ko? Ako ang kikita. Ako rin ang nakakatapos ng mga bagay. Bakit naging outsider na ako? Binibigyan ka ng isang babae ng bahagi. Para rin sa anak mo. Ang babae hindi lang basta ina. Isa rin siyang taong naging sarili niya ng maraming taon. Bakit ang babae na nag-aasawa at nagkakaanak ay nawawala na ang lahat ng pag-aari niya? Ayan, Gil. Lin, kung ikaw ang magiging manugang ko, kalahati ng bahagi ni Xiuyuan ay ibibigay ko sa iyo. Tungkol kay Gutian, kahit na nandoon siya, hindi ko pa rin kayang magdesisyon. Ayos na. Bukas, pupunta ako kay Fang Xiuyuan para kumuha ng lisensya. Dumating na ang oras. Kailangan ko nang kunin ang aking anak na babae. Boss, talagang pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan kita. Talagang makakakuha ng mas maraming benepisyo. Kapag nakikipaglaban ako kay Wang Tingxi, mas matatag ang suporta. Pero boss,
Hindi mo ba sinabi na ayaw mo sa mga lalaki? Huwag makipag-usap sa mga lalaki. Ay naku, ikaw itong hangal na baboy. Ano pa bang alam mo bukod sa pag-ibig? Ang pinag-uusapan namin ng tatay mo ay negosyo at kasunduan. Pagsasama ng mga pamilya. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Bilisan mo. Ayaw ni Wanwan na walang naghihintay sa kanya pagkatapos ng klase. Oh, ayos lang. Wanwan. Mula ngayon, ikaw na ang tatay ni Wanwan. Nga, simula ngayon, ako na ang tatay ni Wanwan. Ang saya, may tatay na ako. Ay, kasalanan ko. Hindi ko alam na may ganitong anak. Napalampas niya ang maraming pagmamahal ng ama. Kailangan kong doblehin ang pag-compensate sa kanya. Ngunit, itong sumpang muling pagsilang ko, hindi ako makapagbigay ng pagmamahal. Bilang isang ama sa sarili kong anak, tanging ang tanga at batang baboy na ito ang mabibili ng mura. Kak, sa wakas, nandito na kayo. Matagal na akong naghihintay sa inyo. Halika, halika. Umupo ka, Ginoong Fang. Ginoong Fang. Isa lang siyang katulong ng kapatid kong babae. Iyong pamangkin mula sa malayo. Bakit mo pa kailangang magpakasakit? Para personal na salubungin ang isang bagong tao. Wang Tingsi, ikaw ay isang profesional na manager. Paano ka mangahas makipag-usap sa akin, isang pangalawang shareholder, at matandang miyembro ng kumpanya? Talagang parang aso na may dalang daga. Nasa lahat ng dako ka. Wanwan. Kahit na pamangkin siya ng asawa kong ikalima. Pero pinakamabuti ang relasyon ko sa kanyang ina. Tinutulungan ko ang mga anak ko. Ano ang pakialam mo, ikaw na walang utang na loob? Taksil na nagtaksil sa kanyang dating amo. Oh, nga pala, Wanwan. Mayroon akong ilang mga stock dito. Tulungan mo akong tingnan ito. Tiyo, kahapon ay pinadami ko ito ng 7 beses. Kumita ako ng mahigit 20 milyon. Hindi ka pa ba kontento? Huwag masyadong maging sakim, hahaha. Ginoong Fang, ito ang pulong sa pananalapi ngayong taon. It's ayos lang. Kumita tayo ng 5 milyon sa isang hapon. Talagang ikaw ang aking swerte. Haha. Tito, kapag nakikipagkompetensya ka sa mga spekulator, kailangang matatag, tumpak, at matindi. Yung oras na inilabas mo kanina, kung medyo naantalian lang sana, magkakagulo na sana tayo ng 2 milyon. Basta nandito ka, walang dapat ikatakot. Sigurado akong makakakuha ako ng kita kahit anong mangyari. Oh, tama nga. Hindi pa nag-invest si Xiu Yuan. Tulungan mo siya. CJ, Ginoong Fang, may meeting pa mamaya na kailangan mong pangunahan. Naiintindihan ko. Anyway. Si Yuchen sigurong makikipag-ugnayan sa iyo mamaya. Ibigay mo sa kanya ang mga stocks na ito. Hayaan mong kumita muna siya ng kaunti. Sigurado ka ba na hindi niya gagamitin ang pondo ng kumpanya para mag-invest sa stocks? Ang 100% na kita ay maaaring mag-udyok sa tao na ibenta. Ngunit sa huli, siya rin ang magsasakal sa sarili niyang tali. Ganyan ang kalikasan ng tao. Pero may audit shield ka. Hindi ka matatakot na masyadong magamit niya ito. Ang kinatatakutan ko ay ang paggawa niya ng peking aklat. Akala mo ba ako ang walang pakialam na tagapangasiwa ng kumpanya? Paano ko naman magagawa iyon? Para bang papayagan ko si Yuchen na iyon? Natuksuhin ang aking mga mata. Pwede pala ang panghuli ng isda. Ayoko maglagay ng pamingwit. Haha. Ganito pala. Naku. Wanwan, para kang swerte na bumaba mula sa langit. Tingnan mo, tingnan mo. Nakapag-ipon na naman ako. Haha. Tama ka dyan. Tayo, dapat lang talaga natin gawin ito sa ganitong oras. Bumili at magbenta. Haha. Kung kumita na ang tito, kape ng kumpanya, kailangan bang gumastos tayo ng kaunti? Bibili na, bilhin na agad. Hahaha. Anyway, mukhang nagplano ka ng mag-invest ng malaki.
Ang matapang ay mabubuhay. Ang duwag ay mamamatay sa gutom. Nasa pagkakataong ito ang ating kayamanan. Alipay pumasok ng 1 milyong yuan. Nahuli na ang isda. Maaari ka nang pumunta sa bangko para report ang pagkawala ng financial shield. Para mawala ang shield sa kamay ni Yuchen. Simulan mo na ang iyong palabas. Ano bang nangyari kay Xiao Fang? May iniwang dalawang mahirap na tanong si Wanwan sa akin. Hayaan mong ako ang pumili. Ano ang pipiliin? Bumili ng 2 stock sa 1-0-0. Ibenta sa 11-0-0. Maaaring triplehin ang halaga. Tungkol sa 2 stock na ito, bumili sa 1-0-0. Ibenta sa 11-30. Kayang mag-1-0 da. Kapag lumagpas na tayo sa alas 1-0-30, automatic na magsasara ang posisyon. Wala nang matitira. Yung 1-0 das na ito. Alaynan. Anong sa tingin mo, ako ba'y nag-iingat ngayon? O dapat ba akong maging agresibo? 10 beses. Sugal lang, baka umangat ka na. Sa tingin mo ba, mas malakas ang alon, mas mahal ang isda? 10 beses Kahit papaano, kailangang makinig ka sa babaeng Diyos ng stock. Di ba? Ginook Xiao Fang. May konting gagawin pa ako. Hindi na ako sasama sa'yo. Uuna na akong umalis. Mas matalino ka pa rin. Alam mong I-record ang krimen ni Yuchen. Walang silbi ang pagkuha ng video. Kailangan siyang pasukuin sa wala. Masira ang kanyang kayamanan sa stock. Alam mong masakit, doon ka lang magiging epektibo. Alaynan. Bodong baboy. Mobile signal jammer para sa pagsusulit. Handa na. Gusto kong makita. Si Yuchen na pinilit kong ibenta. Pagkatapos ng forced liquidation. Yung nakakatawang pagkabigla. Siguradong maganda. Alaynan. Bakit nagkaputol ng kuryente sa kumpanya? Bakit wala akong internet sa cellphone ko? Nasaan ang pera ko? Ang pera ko. Ang pera ko Tatay, siya na. Ninakaw ng lihim ang 1-0 milyong deposito ng kumpanya para mag-invest sa stock market. Sa cellphone ni Wanwan, nakarecord na ang lahat ng ebidensya niya. Tio, ang ganitong uri ng krimen ay hindi basta-basta. Yuchen, pero siya ang financial director ng kumpanya natin. Huwag mong basta-basta hawakan iyan. Mga kalokohan. Huwag kang mag-alala, tatay. Nakareport na ako sa pulis. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi pa ako kasal. Bakit? Anong ginagawa mo? Hindi. Hindi ako pwedeng makulong. Nung pumasok pa lang ako sa kumpanya, gulo na agad. Sobrang galing niya. Boss, tulungan niyo ako, boss. Nakuha ko na. Hindi siya talaga pinsan ni Ginoong Fang. Isa lang siyang mahirap na balo na nakatira sa slum. Kahirapan ay nagbubunga ng mga tusong plano. Kayamanan ay nagbubunga ng mabuting budhi. Hindi niya kayang bayaran ang 200,000 ni Xiao Fang. Pero siya pa rin ay isang babaeng stock god. Huwag kang magpaloko sa kanya. Si Lin Wanwan ay talagang hindi aking pinsan. Ngunit kami ay may sertipiko na. Siya ngayon ay aking asawa. Ano? Boss Fang, narinig mo ba? Si Xiao Fang ay hindi lang naloko ng babaeng ito, kundi nakipag-ugnayan pa sa kanya at nagpakasal. Tama, Boss Fang. Ang babaeng ito ay isang mandaraya. Dapat agad na ipaalam mo kay Xiao Fang na makipaghiwalay sa kanya. Kung hindi, nagsisinungaling siya at nanlilin lang ng pera. Nakuha na ang buong kumpanya. Nga, Ginoong Fang. Hindi mo na dapat palakasin si Ginoong Xiao Fang. Baka magkamali na. Agad na dalhin ang babaeng mandarayang ito sa presinto at ibalik ang lahat ng perang nakuha niya. Tumahimik ka. Ang tungkol sa aking anak at kay Lin Wanwan na kumuha ng lisensya ay pinahintulutan ko. Anong karapatan ninyo para magbigay ng opinyon? Ngunit ang Pangulong Gu ay hindi pa nalilibing. Ang kumpanya ay kasalukuyang magulo. Ngayon, gusto mong gawing manugang ang mahirap na balo na ito. Sa huli, ito'y tanda ng masamang kapalaran na magdudulot ng pagbagsak ng Gu Corporation. Wang Tingsi, magaling kang maghanap ng dahilan. Pero wala kang karapatang pag-usapan si Guzong. At wala ka rin karapatang sabihin na siya ang pinaka-nakakaalam sa kaligtasan ng kumpanya. Si Wang Tingsi, binili ang proyekto na nagkakahalaga ng hanggang 20 bilyong yuan. At pinayagan ang kapatid ni Wang King na gawin ito. At saka, nanghihikayat pa siyang ipagamit ang kanyang nakababatang kapatid bilang gwarantor sa trabaho.
para makuha ang 200 bilyong cash. Papa, ito ang ebidensyang nakuha namin ni Lin Wanwan para kumbinsihin si Wang Xinjia upang sumang-ayon. Ano? Wang Tingxi, nangahas ka pang manghimasok sa kumpanya. Gawa ng kapatid kong babae. Hindi, imposibleng mangyari yan. Paano mangyayari na tatalikuran ako ng kapatid kong babae? Impossible, impossible. Kahit na totoo ang sinasabi mo, hindi ko ito utang. Wala itong kinalaman sa akin. Nang scam ang kapatid ko kasama ang ahensya. Pinapagawa akong profesional na nagpapautang. Jia, may oras ka pang bumalik. Kung hindi ako itinuturing ng kapatid ko na kapatid, bakit ko pa kailangang sayangin ang aking kaligayahan sa natitirang bahagi ng buhay ko? Jia, dapat kang magpasalamat. Sa oras na ito, maging matalino at protektahan ang iyong sarili. Alaynan, hindi ako ang nagpapautang. Hindi ako ang nagsiguro. Ano ang kinalaman ko sa kontratang ito? Bilang biyuda ni Gutian, at ina ng nag-iisang anak na babae ni Gutian, may karapatan ba akong akusahan kang umarkila ng mamamatay tao? Biyuda ni Gutian. Impossible. Si Fang Xiuyuan mismo ang gumawa ng paternity test. Sumulat si Gutian ng pahintulot. Aking anak na babae. Kinatigan din ni Gutian sa kanyang testamento. Lahat ng ari-arian ay iniwan kay Lin Xingwan. Nagawa na rin ng Bureau of Housing ang pagbabago ng ari-arian. Kahit na totoo ang sinasabi mo, hindi ka rin naman kasabwat. Wala kang karapatan sa desisyon. Wala kang boses. Kumuha kami ng lisensya ni Fang Xiuyuan. Ako ang kanyang legal na asawa. Nakikinig siya sa sinasabi ko. Ako ang tagapagsalita ng View Group. Naiinis ka ba? Fang Xiuyuan. Talaga bang kaya mong tiisin ito? Nakikinig ako kay Wanwan. Kung ano ang sinasabi ni Wanwan, iyon ang totoo. CJ. Dahil dito, hindi kayong mga may-ari ng bahagi ay handang magbigay. Hayaan mo akong maging tunay na aktwal na may-ari. Tatay, mag-ingat ka, tito. Security. Xiuyuan. Habulin mo siya, bilisan mo. Xiuyuan. Ano na? Bilisan mo. Xiuyuan. 1-1. Magsabi ka sa akin ng totoo. Ano ang relasyon mo kay Gutian? Tito, ako si Gutian. Nabuhay muli sa katawan ni Lin Wanwan. Parang sa predestination. Kakaiba pero totoo at kapani-paniwala. Hindi nakapagtataka na sobrang nagtitiwala ang anak ko sa'yo. Sobrang hinahangaan ka niya. Ganito. Ipinagkatiwala sa iyo ng grupong View. Kaya't makakaasa ako. Xiuyuan. Mag-ingat ka. Ang negosyo na itinaguyod ni Tito Fang at ng tatay ko, iningatan niya sa loob ng higit sa 6 na buwan. Paano ko siya papayagang mawala? Gusto mo ba ako? Tanga kang baboy kung tinanggap na kita. Tatanggapin ko ang buong ikaw. Mama, nung binubuntis mo ako noon, ganon din kaya kahirap. Magpakatatag ka, mahal. Mama at Papa, magsusupport kami sa'yo at gagawin naming lahat para sa'yo. Hindi kita papahirapan tulad ng ginawa ng nanay.
Huwag kang mag-alala, tiyak na gagawin ko ito para sa inyo. At sa maliit na si Fang sa iyong tiyan. Mabubuhay kayong maayos. Bodong baboy. Swerte mo at hindi ka pinatay ng baboy noon. Itong pamilya. Kailangan pa ring umasa sa akin.